Father, we thank you, God, for this morning that you have allowed us again to gather and listen to your word, Lord. I pray that you will speak to us, Holy Spirit, give us revelation of your word, and help us na ma-apply na mo, Lord. In Jesus' name, amen and amen. So, good morning. Taas-taas atong bakasyon. And we are now in 1 Corinthians chapter 7, verse 1. And of course, um, our last topic in 1 Corinthians chapter 6, nag-talk siya about the facts concerning our body, na ang ato ang body is for the Lord. No, kailangan completely available ta sa iya. So if our body is for the Lord, He is also for our body. Whatever physical needs sa tong body, or unsa man ang needs sa tong body, tabangan ta sa Ginoo as long as na-offer jud nato atong body sa iya. So, natudlo na po nato sa 1 Corinthians chapter 6 verse 15 na ang body nato is a member of Christ. So, actual dapat ka nga member. Dili nimo dapat i-separate ang imong body and mo join sa prostitute. That's why, no, uh, in in verse 19, ya pong giingon diha, no, nga ang body nato is a temple of the Holy Spirit. And of course, ang ato ang body dili na nato it is for the Lord, and gibot niya sa high price ang ato ang body. So, kailangan no, one thing ato ang imuon sa atong body is i-present nato ang ato ang body nga mag-glorify yun siya. No, sa last part sa verse sa chapter 6, no, na mag-glorify ang Ginoo the way I use our body. And of course, mag-glorify nato ang Ginoo the way I use your tongue, no, dili tang pataka og storya, pamalikas diha, or atong baba nga maka daot, or ang tang nato ang makadaot. Even our eyes, dapat mag-glorify ang Ginoo how we use our eyes. Even our feet, hands, and thought. Ngani dapat nung kay na-recognize naman nimo nga ang imong body dili na sa imo So, we need to be careful how to use our body nga mag-glorify dapat si Lord. Mo to nga na-share nato, no, nga blikayan nato ang mga lawful things nga dili na makaprofit sa atoa pag sa atoa, and at the same time likayan po nato ang mga lawful things nga mahimo tang slave, no. So ang atong body mabilong yun dapat completely sa Ginoo. So of course, no, makita po nato nga dito sa last nato nga topic sa verse 6, nagihatagan ta og desire sa Ginoo sa tong body, and kailangan na dili ta ma-master ani nga desire, like ang atong desire for food, no, nga bantayan nato nga dili ta ma-upset sa mga food nga ginabutang sa atoa, and dili nato mahimong Ginoo ang ato ang belly, tama, no. Mao na nga powerful kayo if mag-fast ta para makontrol nato ang mga desires nato for food. So dili dapat kita ang i-control sa food. And at the same time, gihatagan po ta sa Ginoo og desire for sex. And dapat, so kinsay naghatag sa to og desire for sex? Ang Ginoo. And kana nga desire nga, no, kana nga legitimate nga desire nga gihatag sa Ginoo sa toa, like sama sa pagkaon, no, nag-desire ta og food, dapat we must be careful, no, nga in satisfying our desire for sex. So, careful ka. Yes, na desire nga gihatag ang Ginoo sa to for sex, pero careful ka nga pag-satisfy sa imong desire for sex, sama pud na siya sa imong desire for food. Careful pud ka nga dili nimo i-satisfy ang imong desire for food, mangawat ka. Same pud na sa desire nimo for sex nga gamiton nimo for katong sa verse 16 sa 1 Corinthians chapter 6 verse 16,
nga dili pud nimo gamiton ang imong body for ang immoral woman, tama ba? So in continuation, para ma-avoid nato kining immorality, each man has to have his wife. Mao na ni siya ang 1 Corinthians chapter 7 verse 2. Para ma-avoid nimo ang kana nga desire nga mali nga i-fulfill nimo, i-satisfy nimo ang imuhang sexual desire for sex, no, kanang desire sa imong lawas for sex, and gamiton nimo imong lawas for immoral woman. Yan naman siya dito sa verse 16, no. Gitudlo karon sa verse 2 nga para masatisfy ka na nga sexual desire nga gihatag ni Lord sa imuha, ikaw nga lalaki mangita kag asawa, and ikaw nga babae mangita ka og bana. Iyang gingon daya sa verse 2, tama, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 2. So now concerning sa verse 1 to concerning the things about which you wrote, now concern the things nga atong na-discuss for the past sa verse 6 ay sa chapter 6. It is good for a man not to touch a woman. No? It is good for a man, yan na siya diha, not to touch a woman. So, gingon dire, it is good daw for a man to remain single, or kanang dili ka makahilabot sa babae, it's good, yan na siya diha. But because, or man or woman, no, nga it is good for them nga mahimo tang single. Pero but because of immorality, niya na magud siya diri sa verse 2, para dili ka makasala, para dili nimo pataka lang gamiton ang imong sexual desire because of immorality, niya na siya diha, each man is to have his own wife, and each woman is to have her own husband. No, nakuha na ninyo nga iyang gingon diha, no, nga para malikayan nato kaning immorality, para dili ka magpataka o fulfill sa imong sexual desire nga gihatag ni Lord sa imuha, mo na tanan ta na ay sexual desire, no? Each man is to have his own wife, and each woman is to have her own husband. So makita ninyo, no, nga ang Ginoo gi-ordain jud niya ang marriage. Kay kung basahon ninyo dito sa Genesis 2, ang purpose sa marriage is companionship. It's not good for a man to be alone. And ikaduha nga reason is makaset up sila og home and makaproduce sila og godly nga children. Even makaproduce sila og next generation nga mo serve kay Lord. At the same time, ang purpose sa marriage is for the fulfillment of sexual desire. So mga asawa, say purpose sa marriage, ang purpose sa marriage is for the fulfillment sa sexual desire nga gihatag sa Ginoo sa lalaki. So, kinsay ni hatag og sexual desire is ang Ginoo. Minaw ba ta, mga babae? Apil pud sa lalaki. No, ang naghatag og sexual desire sa lalaki is ang Ginoo. Mo na nga manguhit ang imuhang bana sa imuha, same pod ang imuhang asawa, manguhit yun na siya, nga naman kinsay ni hatag ana nga desire, ang Ginoo. So ang purpose sa marriage is para ma-fulfill ni siya nga sexual desire, masatisfy sila sa sexual desire nga gihatag sa Ginoo sa ila, pinaagi sa imuha. Nakuha na to. So ma-fulfill nato ni in accordance to God's plan. Dili nimo i-fulfill ang sexual desire nimo towards immoral woman. Mo man yang gingon sa verse 16 nga ang body nato is for God, not for immorality. So immoral woman, yan ang gingon diya. So kini there is a verse 1, no, ay there is a chapter 7, nagatalk ta diri about ang responsibility sa husband and woman towards each other. Bantayan ninyo nga kining atong ginistoryahan diri, nada responsibility nga dapat tumanon sa husband and wife.
Murag na sayo ni nga to ang marriage encounter. Kay mao man ni ang ato ang ang topic na to karon. Padayon man ta dito sa atong gitopic gi kuan no. Gi-share dito sa verse sa chapter 6. So, nag-talk ta diri about our responsibility as husband and wife toward each other in relation sa toang body. No? Oh, mao na nga the way ang main subject sa chapter 7 and chapter 8 is unsaon nato paggamit sa toang body. Mm. So in relation to this desire in our body to have sex, no? Nga importante kayo nga masabtan jud sa husband. Mamanayang gingon sa verse 3, basahon ninyo. In relation para ani nga desire to in our body to have sex, it is important na ang husband nga na siya diha must fulfill oh, his duty to his wife, and likewise also the wife to her husband. Okay? In relation daw sa fulfill in relation daw sa desire sa ato ang lawas nga gusto makipag-sex. Ikaw dapat nga asawa, husband, niya na siya diha. Kailangan nimo ni mapulpil kini nga duty. Oo. Duty di ay nimo nga pagbigyan ang imuhang asawa kung nangailangan og sex. Ikaw pod nga bana ikaw pod nga asawa, duty pod nimo pagbigyan ang imuhang bana kung kinahanglan niya og sex. Mamayang yun diya. The husband must fulfill his duty. Sa ato pa, kung mag-asawa mo, naadi ay mo'y duty. Mura mo nag-duty og trabaho ba? Nga, na kay responsibility, na kay duty, nga tumanon, kay nabound man ka sa imong trabaho. Same ni siya sa asawa o sa bana. Naadi kay duty o responsibility nga i-fulfill nimo sa imong bana kung kinahanglanon niya kini nga sex. Kay kana nga desire sa sex gihatag man na sa imo sa Ginoo. Nakuha na to? So, duty yang ingon diha. Verse 3. Oh. So, mo na nga kung dili nakapagbigyan sa imong asawa or sa imong bana, wala na ka gatuman sa imong duty. Duty man niyang gigon diri. Fulfill his duty to his wife, likewise also the wife to her husband. Tama? Duty na to i-fulfill ang sexual desire sa to ang partner. Amen? So, husband and wife, you must fulfill your desire. You must fulfill your duties. So, kanang duty na to is kana ang ginatawag nga duty is i-fulfill or i-satisfy na to ang sexual desire sa atong partner. Amen? In verse 7, kay duty man di ay na to ni, nga i-satisfy ang sexual desire sa atong partner. The wife, niya na siya diya sa verse 4, does not have authority over her own body, but the husband does. So, kung minyo na mo, ang nanay authority sa imong lawas, ikaw nga babae, is imong bana. And, niya na siya, likewise, also the husband does not have authority over his own body, but the wife does. So, ang nanay katungod, di ay sa imuhang lawas, is ang imuhang partner. So, you don't have, mo yang idea, wife does not have authority over her own body. Wala na yun ay kay right sa imuhang lawas as a wife. Ang bana nimo ang nay right. Same po na siya sa imuhang asawa. No, ang bana nimo ang nay right, ikaw po ang asawa po nimo ang nay right kung ikaw ang lalaki. Nakuha ninyo? Sahon ninyo ang 1 Corinthians 7 verse 4. Ingon ana jud di ay no ang design ni Lord sa tuwa when kita naminyo na. No?
So ang wife, since ang nay authority sa imuha, no, dili nimo na i-please ang gusto nimo kay gusto ra nimo. Kay naa may katungod ang imong bana, ang imong partner. No? Mao gani iyang gingon diha sa Bible nga the two shall become one, one na mo, no? So the husband now was the right sa imong body, same with your husband. No, ang wife na right over it. So before mo na married, kamo nga mga single karon, ang naay right sa inyo ang body is ang Ginoo. Nakuha ninyo? Karong single ka, ang naay right sa imong body is ang Ginoo. Hmm. So, mo na nga gamiton nimo ang imong lawas in a godly way kay na may right ang Ginoo diha sa imuha. Dili ka basta-basta mo kuan mo commit og sexual immorality and makipag-sex sa opposite sex nga wala pa mo naminyo. But kung naminyo na mo, ang husband and wife ang nanay right sa matag usa sa inyo ha and ang Ginoo. Nakuha ninyo? Kung single ka, ang naalay right sa imong body is ang Ginoo. That's why do what He pleases Him. Gamita ang imong body in a godly way. Nakuha na to? Kung single ka. Pero kung minyo na ka, ang imong body, ang naanay katungod ana is imong partner. And at the same time, ang Ginoo. You offer it to God na gamiton po nimo imong body na godly way. Na dili po nimo gamiton adultery, ang imong lawas, no? Makipag kuan ka outside marriage. So, mo tong gingon nako kaganiya nga ang two will become one sa Genesis 2 verse 24. So, kita no nga mga minyo in terms of physical relationship or sexual relationship, no, ang partner nimo ang naay right over your body. Akong balikon. Sa mag-asawa, in terms of sexual relationship or physical relationship, ang imong partner anay katungod sa imong lawas. Kuyawa, no? Kay ngay ubang mga partner magsigilag balibad sa ilang bana sa imong asawa, mga daghan kayo gina reason out, no, maski kamay lang nga reason magsigig balibad sa bana, which is ikaw nga ba asawa is gingon diha ang wife o ang husband na nimo ang ang imuhang kuan, ang imuhang si tawag ani, ang imuhang nay right sa imuha is ang imuhang kuan, imuhang bana. So you need to consider your marriage partner pag abot sa sexual relationship. Dili ka dapat selfish. Mao gani no nga once nga dili nimo ihatag kana nga right sa imong bana nga ma-fulfill nimo ang imong sexual relationship, ang imong sexual desire niya, naga-cheat ka sa imong bana or asawa. Sama gud na share man ako ni kagabi sa ilaha no nga kita nga mga bana or asawa i-fulfill na tong sexual relationship sa tong sexual desires sa tong partner. The moment nga dili nimo na i-fulfill, gina-cheat daw nimo imong bana. Unsaon? For example, ano no? Kung namaligya ka gulay, tapos nay namalit og gulay, wala ka ginabayaran, wala ka gibayaran sa customer. Ang naitabuan na, you're cheating kanang namaligya. Same sa tuwa. Kung wala nimo ihatag kana nga fulfillment sa sexual desire sa imuhang bana, gina-cheat nimo imuhang bana. Ngano man role man nimo as a wife nga i-satisfy ang sexual desire sa imuhang bana. Same with sa asawa. Nakuha na to. So gina-cheat daw nimo ang imong partner kung dili nimo siya pagbigyan or dili nimo siya wala nimo gi-satisfy ang iyang sexual desire. Mao gani ang gikasal mo sa Ginoo para i-fulfill di na nimo nga sexual desire.
para dili siya ma-fall sa immorality. Nakuha na to? Apa mo diha? Okay, padayon tang. Verse 5. Stop depriving one another. Ayaw taon panto si imong partner. Klaro? Verse 5. Stop depriving one another. Except by agreement for a time. Except lang nga naamoy panagsabot duha. Kanang magsinabot mong duha ba? For a time. Dili all the time nga magsige kag balibad sa imong partner. Mo man gingon diha, stop depriving one another except for agreement for a time. Di kasi di pidig balibad nga need good sa imong bana o asawa ang sex tapos ikaw pod magsikag balibad once a month na lang, twice a month na lang mo ana, so that niya na siya diha except by agreement. Asa man nga mag-agree mo, especially kung nagpasting mo and prayer. Pwede nimo i-deprive ang imuang bana or asawa during prayer and fasting. Ano man, during fasting man good, no, nanghatag kag time para sa imuang sarili. Mao na ang exemption ani nga pwede nimo i-deprive ang imuang bana or asawa sa iyang sexual nga desire. Pwede nimo siya dili pagbigyan kung during fasting and prayer. Nakuha ninyo? So lain mabug kaayo no nga pugso nimo imong asawa nga gapasting nya karon samot sa kaluya. Then at the same time lisod mapug kayo nga ga-prayer mo kay ang iyang prayer is for to God man, nangayo siya og direksyon, nangayo siya og guidance sa Ginoo. Ikaw nga kuan, nga bana sabton dapat nimo imong asawa. Mo na exception. And come together again, balik na pud mo. Oh, see? Kuan niyo dire? For a time lang nga moment of prayer and fasting, for a time lang jud ni nga dili nimo siya i-deprive nimo siya for a time lang sa prayer and fasting. So, mao daw ni ang exception nga pwede ka nga mobalibad sa imuhang asawa ug bana during the time of prayer and fasting. Then niya siya and come together again. Balik mo dayon sa fulfillment sa inyong duty nga i-satisfy ang imong bana or asawa para si Satanas daw dili ka i-tempt. So that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Nakuha ninyo? Mauna, ang uban nga dili na i-fulfill sa babae ang duty nila nga pagbigyan ang asawa, ang lalaki mangita na sa uban. Nganuman, gi-violate nila ang word ni God diri sa verse 5. Mauna, maglagot ang bana. Kau ba, sige ra lang kag balibad, dili na ko nimo ginasabot nga mo ni akong kinanglanon. Ang uban mangita na og lain, which is maubay ang purpose nganong giminyo ka tungod kay hatagan ka og partner nga mo satisfy sa need sa imong bana. Tapos basulon nimo imong bana karon nganong nangita siya og babae. Gi-violate nimo ang command sa Ginoo sa verse 5. Kabalo ba mo? Gikan sa verse 1 hangtod sa verse 5, command ni sa Ginoo. Kining verse 1 gikan ni sa Ginoo, gikan sa Holy Spirit. Mao na pag-abot sa verse 6, dili na ni command sa Holy Spirit kang Paul. Nganuman, suggestion na lang ni niya. Basahon na to. No? In verse 6, niya na siya diya. But this I say by way of concession. Diri na part sa verse 6, concession, not of command. Niyan ana si Paul. So dili ni command sa Ginoo kani ako anang i-share. Dili sa verse 6. Kuan lang ni kaning kuan lang nako kanang iya na lang ning idea
or iyahaning suggestion kaning pag-abot sa verse 6. So careful mo ato mga husband and wife nga mo fulfill sa inyong duty. Simple na sa lalaki. No, na ang uban mao gani tong mga uban nga wala na naka-fulfill sa duty nila nga mga husband kay na busy na sa ilang trabaho, niya naapoy desire sa sex ang ilahang asawa, ang naitabo ma-fall na noon sila kay niyaman siya didto so that Satan will not tempt you. Kay kabalo ang yawa nga naay gibutang nga desire ang Ginoo sa matag usa sa ato nga sex. And for us na makasinta, mangita siya og paagi nga ma-full ka ana. Mao na daghang kaayog marriage na bungkag ngano man asa nagsugod. Wala na fulfill ang 1 Corinthians chapter 7 verse 5. Nakuha ninyo? Kaning wala na fulfill ang duties sa matag usa sa verse 3, verse 4, and verse 5. So bantayan jud nato ni kay concerning the husband, concerning how we use our body man ni. So mao na suggestion karon ni Paul diri sa verse 6. By this I say by way of concession, not of command, dili command sa Ginoo. Yet I wish, tanawon ninyo, yan na si Paul, I wish na ako, dili ni command sa Ginoo ang iyang ginasulti na diri. I wish that all men were even as I myself am. Ang wish na ako, na sama pod sa kuha nga mahimo pong uban nga single. Yan na siya diha, kay single man si Paul. Men, I wish even as I myself am. Yan na siya. However, each man has his own gift from God. On this manner and another in that. So, he wish ni Paul nga all men is single like him para dili ma-distract ang ilang pag-serve sa Ginoo. Not to become holy nga as a single, so mali jud ang ginatudlo sa tuwa nga kung mag-serve ka sa Ginoo, dapat single ka. Dili na, mali na. Kaya ang holiness dili makuha sa pagka-single. O marang uban no nga para makaserve sa Ginoo himuon kang single kanang dili pwede magminyo ana kay ang ilahang basis for serving the Lord para dili undistracted ang imong pag-serve kay sa Ginoo is kuan kanang single ka dapat, tama? Kung tan-awon ninyo nganong si Enoch sa Genesis 5:22 nakaserve man lagi siya. Niyang gingo dito, Enoch walked with God for 300 years. Naa siya sons and daughters with him. So, minyo man si Enoch, pero he walked with God. Pwede ka makaserve sa Ginoo, maski minyo ka. So, mali ang tinudlo nga single ka lang dapat kung mag-serve ka sa Ginoo. In verse 7, however, niya na siya dira again, suggestion ra ni Paula, dili ni command. However, each man has his own gift from God. One in this manner and another in that. No? Kabalo ba mo nga ang being a single is a gift. Gift din na isa Ginoo. And one in that manner and one in this manner and another in that. So, gift di ay ang pagiging single, gift pod sa Ginoo ang pagiging minyo. Masabtan ninyo? Mao na iyang gingon ni Paul. However, each man has his own gift. Kada usa sa tuwa na gift na minyo o gift nga single. Sabtan ninyo? So kung single ka, gift di ay na sa Ginoo sa imo ha. Kung minyo ka, gift pud sa Ginoo. In verse 8, yang gingon diha, but I say to the unmarried, sa mga dili pa minyo, and to the widow, that it is good for them if they remain as I, even as I. So, dili po di ay wrong nga mahimo lang kang single. Umanyang gingon ni Paul, it is good, dili wrong nga mahimo kang single. If it is possible, niya na pa si Paul, nga you remain just like me, ana si Paul. No? In verse 9, but if they do not have self-control, so kamo nga mga single karon,
Kung wala daw mo'y self-control, let them marry. For it is better to marry than to burn with passion. So nasabtan ninyo nga kamo nga mga single, kung dili daw nimo makontrol ang imong passion, ang imong burning desire for sex, no? And kanang mga urges nimo, you need to marry. Let them marry niya na man siya diha. Kung dili ka ka-control sa imong uwag, di ka ka-control sa imong kanang burning desire ba sa imong sexual desire nga gihatag sa Ginoo sa imo, kung dili nimo makontrol, then you get married. Nakuha na to. Mao gani nga gihatagan ta og asawa, si Arnel, si Lloyd, si Arlex, Biboy. Kay kabalo ang Ginoo nga di yun na to makontrol. Kini nga to ang mga sexual desire. Mo na nga siya, better to get married. Oh, pati si Alin Lloyd, paminyo siya nga naman, kay dili jud niya ni makontrol ang iyang sexual desire. Simple sa to ha. So, if you cannot control your sexual desire, better to get married. Yan na man siya diha sa verse 9. Nakuha ninyo mga single? No. Kung dili na nimo makontrol ang mga urges nimo, passions nimo, no, ang desire nimo to have sex, kung dili mo na makontrol, better to get married. So, but if you can control, kung makontrol nimo kini nga burning desire, it means timailhan nga na kay gift of being a single is unsa ang sign nga gift nimo nga single ka is kanang makontrol na nimo ang imong uwag. Makontrol nimo ang imong burning nga desire for sex. That's the gift of being a single. O manggingon diya, if you cannot control, get married. But kung makontrol nimo, na kay gift of being a single. That's the gift of single life. Ako na to? In verse 10, but to the married, nagastorya pa man ta diri sa ato ang lawas, but to the married, I give instructions, not I, but the Lord. Verse 10, that the wife should not leave her husband. No, dili judi ay angay nga ibilin na nga to ang bana kamo nga mga asawa. But iyang gingon diha sa verse 11, but if she does leave, she must remain unmarried or else be reconciled to her husband, and that the husband should not divorce his wife. So clear kaayo diri ang instruction, no, nga ikaw nga wife dili dapat nimo ibilin ang imong husband, and ang husband dili dapat nimo i-divorce imong wife. Pero pag abot diri sa Matthew 5:32, naay permission to divorce your partner diri sa Matthew 5:32. But I say, ang ibasahon na to Matthew 5:32. Dili ba yan ni command ha, permission na ni. But I say that a man who divorce his wife unless she has been unfaithful. So ang exception di ay ani nga command o nga command nga dili dito sa verse 11 nga dili dapat nato ibilin ang ato ang but to the married iyang gingon sa verse 10 that wife should not leave her husband. Same gyapon sa imuhang bana nga dili nimo i-divorce ang imuhang asawa. Pero ang exception ani is once daw nga ang imuhang diyan siya diya, unless she has been unfaithful. So pwede di ay nimo ma-divorce ang imuhang wife unless nga unfaithful siya, kung unfaithful siya. Kana. And causes her to commit adultery. And anyone who marries a divorced woman also commit adultery. So, kana, now, a man can divorce except lang, no,
A man can divorce kung naay na-commit nga adultery ang babae or ang lalaki, ang babae, okay? So, in verse 12, but to the rest I say, not to the Lord, that any brother has a wife who is unbeliever, and she consent to live with him, she must not divorce her. Dili daw pwede nga bulagan nimo imong bana or asawa kung unbeliever imong partner. For example, ikaw born again na ka. Nya ang imong asawa kay dili born again. Dili na nimo pwede rasonan nga bulagan ako ni kay dili man nimo tuo sa Ginoo. Gahi jud siya ulo, pastor. Dugay na ko sige kwan sa iya ha. Dili jud siya mukuan, dili na siya mao ang reason. Nga tungod lang kay nauna na ka diha sa Ginoo, bulagan nimo imong asawa or bana, dili na mao. And iyang gingon diha, verse 13, a woman who has unbelieving husband and he consents to live with her, she must not send her husband away. So dili na nimo pwede palayason pud ang imong bana kay wala siya nagtuo sa Ginoo, kay dili siya mosabay sa imong simbahan, dili nimo siya pwede palayason sa Ginoo ay sa inyong balay. In verse 14, for the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband. For otherwise your children are unclean, but now they are holy. So kung tanawon ninyo nga ako gingon sa inyo ganiya, it doesn't mean nga nga he is converted or he is not converted, iset apart nimo imong kuan partner, no? Ngano man iyang gingon diri, for the unbelieving husband is sanctified through his wife. So pasabot nga naay godly influence ba ang bana nga nauna sa Ginoo. For example, ikaw nga asawa, born again na ka, no? There's godly influence upon that home maski wala pa di ay nimo na pa-convert nga Christian ang imong bana. Ikaw di ay nga asawa nga naa na ka sa Ginoo, nay godly influence dito sa inyong home once nga naa na ka kay mahimo man kang light maski sa inyo halang pagkaon matudloan imong maski dili mo participate imong bana naga-pray ra ka then ang imong batasan nga nabag-o mahimong kahayag sa imong balay. So mo na iyang gingon diha maski unbelieving mo na iyang for the unbelieving husband is sanctified through his wife. Ang pangutana kung ikaw nga babae or ikaw nga asawa na born again, inyong bana wala pa na born again, kamusta imong batasan sa inyong balay? Kay masangtified man daw ang inyong balay. Pinagi pud sa imuha nga nauna na kagkahimong kayag. So, mo to yung ko kagabi sa among meeting, mga lalaki, nga kung kamo nga ginikanan, naa na mo sa Ginoo, uunya ang inyong mga anak wala pa sa Ginoo, masangtified ang mga unbelieving ninyo nga children pinaagi sa inyo nga ginikanan. Kaya ano? Sila ba matakdan pod sa kahayag ninyong duha? Maski dili pa mutuo ang inyong mga anak sa Ginoo, maski paling-paling pa ninyong mga anak, tungod sa batasan ninyo nga gibag-o sa Ginoo, hinay-hinay masangtipay inyong balay. Maset apart ba? Magtingala mo, maapil pod kahimo nga light apil ang imong mga anak. Pero bantayan ninyo yung mga batasan duha mag-asawa or ikaw nga bana nga nauna na sa Ginoo or ikaw nga asawa nauna na sa Ginoo. Kay lisod kay magsigi kag wali sa imong bana, unya ikaw pod wa jud ka na set apart gyapon, wala ka gabag-o ba, wala ka na sanctified. Unsaon pag sanctified sa imong bana? Nga ikaw nga asawa, wa man puy na bag-o sa imuha. Murag wala man ni na set apart sa darkness, makit-an pa man imong bakba, wala na bag-o. Ang imong batasan wala na bag-o, no? Magyaw-yaw pagyapon ka sa inyo sa balay, wala kay self-control. Unsaon pag-sanctify ani nga balay? Unsaon nimo? Ikaw pod nga anak, kung ikaw anak nauna na sa Ginoo. Hmm. Unsaon pagtakod sa sanctification sa inyong balay, maset apart inyong balay kung ikaw mismo dili ka na imong kahayag sa inyong balay. Mo ni pasabot ani sa verse 14. Hmm.
Mao na ngayon ninyo biyahe. Niya na siya, niya na si Paul din ni sa 13. Then for the unbelieving husband is sanctified through his wife, and the unbelieving wife is sanctified through her believing husband. For otherwise, your children are unclean, maski yung anak, no? Gahimo pag silag dautan. But now they are holy. Grabe matakdan yun di ay sila, no? Like for example, kila Arnel, oh, nauna ang papa ug mama. Nakita nila nga nasanctify ang ilang mama ug papa, na set apart sila. No, I'm speaking to a disciple here. No, kung kanang naminaw karon nga wala ka ila si Arnel are one of the riders, no, nga na reach out, and nauna ang parents, tapos nauna sila Arnel and Roslyn. Ang sunod aning natakdan is ang ilang mga anak. So dili di ay na nimo pwede palayason imong mga anak kay wala pa katuo sa Ginoo. Kamo dapat nga nauna sa Ginoo, dako inyong responsibility. Nasabtan ninyo? Dako inyong responsibility as a parents. Nga kamo di ay ang makatakod sa inyong mga anak. Ikaw po di ay nga bana nga nauna na sa Ginoo, ikaw makatakod sa imuhang mga kanang imong asawa. No, like for example, si Sarina o anak, nauna man siya. Unsa may giuna sa iya, siya. Tapos hinahinay natakdan na iyang mama. Pero dugay-dugay nga time nga wala ni respond pa ang iyang mama. Pero ang sanctification mulatay jud na sa inyong pamilya. Mao na magtinarong jud mo. Nako ana to. Nababo diha. So in verse 15, yet if the unbelieving one lives, let him live. For example lang, nilayas na ang imuhang bana or asawa nga unbeliever, let him live. Niya naman siya diha. The brother or the sister is not under bondage in such cases. Pero, bantayan nimo nga kanang unbeliever nimo nga bana or asawa, nya biyaan ka, kailangan, dili po daw ka in bondage. Pasabot nga wala ka nagdumot sa iya ba? Wala kay argument. Wala kay kanang bitterness sa iya ha. Before ni awa, kay mo yang ingon diha. The brother or the sister is not under bondage in such case, but God has called us to peace. No? Pero dili ni siya reason nga gibiyaan ka, pwede na ka magminyo na puglain. Wala. Kung nihawa lang siya, for example, nihawa lang siya sa inyong balay, kay di na yun niya maantos imong batasan. Kay believer na ka. Unya, wala gyapon na bagoy mong kinabuhi, niyang imuang unbelieving asawa, ang imuang bana, nihawa na no, nilayas sa inyong balay. So, unsa may imo nimo? Kay di naman jud mo mag-antos, ay kanang magkinulatahay naman lang duha, kulata, believer na ka, mangulata pa ka sa imuang asawa, nya ikaw pud bana, mangulata pud ka sa imong asawa, ikaw pud asawa, mangulata pud sa imuang asawa, unya wala na nakaantos ang imuang bana sa imuha. Gibiyaan ka, unya para dili na mo magdinumtanay o magsinumbagay kada adlaw, yan gud ya, let him live. Kung unbeliever ang imuang bana or asawa. Ako ang giingon dira, if the unbelieving one, sa ato pa, kung unbeliever imong bana, unya nag-decide na siya nga mohawa, kay dili na siya kaantos sa imo, di yun mo magkasinabot duha, let her live. Pero dili ka pwede magminyo gyapon as long as buhi pa imong bana or asawa. Kuha na to. Then, verse 16. For how do you know, O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? Nandiyan siya diha. How will you know? How will you know? Nandiyan siya diha. O wife, whether you will save your husband? Or how do you know, O husband, whether you will save your wife? So, dapat unta, mo stay ka in that marriage. Kaya ang imo goal, ma-save ang imo ang banang unbeliever pa. Tama? Like Jesus ba? Si Jesus Christ, dili baya easy ang iyang pag-save sa tuwa.
Gisave ta niya, nag-sacrifice si Jesus Christ for us. Same pod na sa imuha as mana, mo stay ka sa inyong marriage nga naman, para ang goal nimo ma-save pa siya. Dili dapat nimo na nga basta-basta i-let go ang imuhang kwan, ang imuhang bana or asawa nga unbeliever. Paano to? In verse 17, only as the Lord has assigned to each one, God has called each in this manner, let him walk. And so I direct in all the churches. So, now, si Paul na-recognize yun niya nga kada usa na yun tay particular calling. So, kung na-plan si Lord sa iya ha, let go nimo. Same pod sa imo ha, no? Nga, kung ikaw naminaw, unbeliever, hindi yun mo magkasinabot, at the same time, wala na, magsige na lang mo dinumpanay. Niya, basig na siya laing calling nga kailangan i-fulfill ni Lord. Nga ma-fulfill siya, pinaagi ng maundang ang inyong pag sinakitay duha. Now, in verse 18, was any man called when he was already circumcised? He is not to become uncircumcised. Has anyone been called in uncircumcision? He is not to be circumcised. So, ginapasabot diri nga, pagduol ba nimo sa Ginoo, na born again na ka, o wala pa ka na born again, during your marriage ba, na born again na siya, or dili pa na born again, dili ni magmatter sa Ginoo. Kung na-circumcise ka, gatok man gud sila diri ang ilahang kwan man gud diri, ang ilahang ang ginapoint man gud diri ni Paul is ang physical circumcision. Pero ang tinuod lang jud nga circumcision, ang physical nga circumcision is sa Old Testament na siya, pasabot nga you are one with God, no? Nga ang ang need karon sa new covenant nga circumcision is circumcision dili sa ato ang flesh, kundi dili circumcision sa ato ang kuan kanang organ sa lalaki, but ang tinuod nga circumcision nga ginapangita sa Ginoo karon is circumcision sa ato ang heart, sa ato ang flesh. Mao na ang gina-desire ni Lord karon nga circumcision. So ang magmatter sa ato dapat yan na siya sa verse 19. Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing. Matuli man ka o dili, nothing na sa Ginoo. But what matter is keeping the command of God in verse 19. Ang importante sa Ginoo is matuman nimo ang iyang command. Which is mauna karon ang giingon niya diri sa mga previous nga mga verses na ang command ni Lord sa tuwa, duty nato as a wife, masatisfy ang sexual desire sa ato ang bana, and duty po nato as a bana, masatisfy ang sexual desire sa ato ang asawa para dili ta tintalon sa yawa. Nakuha ninyo? Sa taba ninyo? Mao na nga iyang giingon diha sa verse 19, dili magmatter ang circumcision sa kuha nga physical. Ang importante karon is ang pag-obey nimo sa command ni God in accordance din ni sa pag-use nato sa toang body para sa imong bana o para sa imong asawa. So mali itong ginatudlo sa tua nga murag dili daw kadawaton sa Ginoo kung dili ka magpatuli. Mao man gitudlo karon sa kwan sa mga bata, no, nga kuy kailangan jud ka matuli para dawaton ka sa Ginoo. Daghan man lagi na tuli nga wala ra gyapoy katuman sa pagbuot sa Ginoo. So dili magmatter ang tuli. Matuli man ka o dili, importante daw ga-obey ka sa Ginoo. But part maguna sa atong kultura sa Pilipino nga murag kantsawan jud ka nga wala man gud nagi kuan kanang itudlo pud sa ato nga ang parents gani nato apo kasabot nga nung natuli sila. Tama. Kaya ang nasabtan lang nila kantsawan ka. Nya matanggal lang hugaw dili ay. So karon ang pinaka-importante nga tuli sa tuwa is ikaw mismo is na circumcise ka sa imong flesh nga dili na ka bounded ba sa imong flesh but bounded na ka sa Ginoo. You're one with God. So asa na to siya? In verse 18 to 19, for instance, a man who was circumcised before he became a believer should not
try to reverse it. And a man who was uncircumcised when he became a believer should not be circumcised now. For it makes, verse 19, for it makes no difference sa NLT nga translation whether or not a man has been circumcised. So, hindi na importante. The important thing is to keep God's command. Amen? Then, in verse 20, each man must remain in that condition in which he was called. So, kung natuli man ka, or wala ka natuli, pagtawag sa Ginoo sa imuha, remain in that condition. Importante na circumcise ang imuhang heart. No? Nga wala na nimo na please ang imuhang desire sa imuhang flesh, but ang desire na sa Ginoo ang imuhang i-fulfill. Mag-obey ka ba sa command ni Lord? Amen? So, padayon na to ni again tomorrow sa verse 21. Asa na ta? Kay 40 plus ni siya nga kwan. So, dito ta mag-end, no, sa 20. Mag-pray ta. Heavenly Father, we thank you for your word today. I pray, God, na kami nga mga husband and wife, ma-fulfill na mo, Lord, ang duty na mo, Lord, nga ma-fulfill ang sexual desire sa matag usa na mga partner. Para, Lord, dili mitin talon sa enemy, and dili po na mo gina-cheat ang matag usa sa amuha while depriving kaning mga needs sa among husband and wife. In Jesus' name, Amen. So, sige, kasi mo